Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinanong ni Tess si David kung anong pinasok nito at masyado pa itong bata para bumuo ng pamilya. Kaya naman dito sinabi ni David na nangyari na at wala na siyang magagawa. Ayon pa kay Tess, nasanay na isip muna ni David ang kinabukasan niya bago ito nagpadala sa kapusokan niya. Humingi ng tawad si David at sinabi na titigil na muna siya sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho upang matustusan ang kanyang mag-ina. Kaya dito ay naging emosyonal si Tess at niyakap ng mahigpit si David. Maya-maya pa ay sinabi ni Tess kay Rigor ang napag-usapan nila ni David, ngunit hindi pumayag si Rigor na tumigil sa pag-aaral si David dahil ang gusto niya umano ay tapusin ni David ang kanyang pag-aaral at maging pulis ito. At kung kinakailangan pagsabayin niya ang pagtatrabaho at pag-aaral ay gawin ito. Nagkasagutan muli sina Santino at David at nagkaungkatan sa tunay na dahilan kung bakit napalaya si Tanggol sa kanilang bahay. At dahil ni-real talk ni Santino si David ay hindi niya na napigilan. Napatulan ito at sa paglabas ni Camille ay inawat nila ang magkapatid, ngunit naitulak siya ni David dahil lang kung kaya't dinugo si Camille at agad na isinugod sa ospital. Maya-maya pa ay sinabi ng doktor ni Camille na kinakailangan umano makumpain ang pasyente sa ospital at complete bed rest. Kaya isang malaking suliranin at gastos sa pamilya ni Tess ang kanilang kakaharapin. Sa kabilang banda, nagharap ng muli sina Supremo at Tanggol at muling ipinaalala ni Tanggol na sana'y hindi sila masabit sa gulo ni Lucio. Sa inyong palagay, makakaligtas pa kaya ang grupo ni Tanggol sa oras na lumusob ang mga tao ni Augusto sa hideout ni Supremo? Kaya naman mga kapamilya, kapit lang dahil marami pa tayong dapat abangan. Dito lang sa bagong tinututukan ng sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.